Samantala, sa kabila ng manakanakang putukan sa Zamboanga City, nagsisimula na ang plano ng pamahalaan kaugnay ng rehabilitasyon ng lungsod kung saan nakalaang 6.2 billion pesos mula sa Calamity and Contingency Fund ng gobyerno ang maaaring gamitin sa lungsod. At para sa detalye ng balitang yan, nasa phone patch ang aming kasamang si Julius Disambaron. Julius, good morning. Maraming salamat at magandang umaga naman sa iyo, Audrey. Balik Maynila na si Pangulong Aquino matapos nitong magbigay ng tulong at asiste sa ating mga kababayan sa Zamboanga City habang patuloy ang nagaganap na bakbakan sa pagitan ng militar at ng Moro National Liberation Front na pinamumunuan ni Nur Miswari. Sa halos 2 linggong kaguluhan, naiulat ng pamahalaan na umakyat na sa bilang na 125 ang bilang ng mga nasawi sa lungsod. Karamihan dito'y galing sa hanay ng MNLF at maliit na porsyento ay galing sa hanay ng militar at mga. Pero bago tumulak pabalik ng Maynila, humarap ang punong ehekutibo sa media at tiniyak na ang iiwang tulong para sa ating mga kababayan sa lungsod. Tinatayang 4 na bilyong piso ang gagastusin sa rehabilitasyon sa mga naiwang damage sa lugar, pero may nakahanda din namang 6.2 bilyong pisong pondo para dito. Samantala, tiniyak ng pamahalaan na papanagutin ang grupo ng MNLF dahil sa kaguluhan. Balak ngang permanenteng lumikas ng ilang taga Zamboanga habang nagpapatuloy ang clearing operations ng militar sa MNLF. Aminadong na trauma sa bakbakan ng ilang residente sa Zamboanga pero umaasa pa rin silang hindi maaambandonan ang lugar. Inihalimbawa na lamang na nagdaang misa sa lugar na konti na lamang ang mga dumalo dahil karamihan sa mga residente ay lumikas na dahil sa bakbakan. Idinaan naman sa pagpapakalat ng flyer sa paghahanap sa mga natitira pang rebelde sa Zamboanga City na kung saan kung makikita na lamang nila ay pagbibigay alam nila kagad ito sa mga otoridad. Nabanggit din naman ng Pangulo na bukod sa paninigurong nakahanda ang pamahalaan para sa anumang tulong sa mga residente sa Zamboanga, ay tutugunan din niya ang ilang mga Pilipinong apektado naman po ng hagupit ng bagyong Odette. Kung ito nga lang sa ating sa area nga ng Kamaynilaan ay lumalakas nga itong pag-uulan dito nga sa area nga ng Metro Manila. Umaasa naman ang mga residente sa syudad ng Zamboanga na isang panibagong umaga ang muling sisikat at sisilay sa kanila at tuluyan ng mawawakasan ang kaguluhan at makakamtan nila ang kapayapaan at pagkakaisang inaasam-asam. Yan muna ang pinakahuling mga ulat na ating nakalap ngayon dito ngayong umaga. Ako, si Julius Disambaron, nagulat para sa telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Audrey.